himalatak anak. Sumuka, ano na ko dugo. Kay sumuka nga rin dugo, patay ito. Nasa trabaho pa lamang si Mang Juan nang makarating sa kanya ang balita tungkol sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Dahil grade 10 student na kanyang anak, agad siyang nabalot ng pag-aalala at pangamba. Lalo pang nadagdagan ang kanyang takot nang malaman niyang dinala sa ospital ang kanyang anak. Hindi baga, kinukulba ko dito ang trabaho. Amo ito baga. Nagsarita ka na kausa, ulit ko kanay. Baga, aw mga kuno ito, baga mga sign. Baga kuhan. Kada ko rin mga auto, pagsakay ko, amo ito gamay ka no, shooting accident ko no ha. High school, manlurip, grade 10. Anak, wala lakit magtingog. Kaya ta kung anak, grade 10, nga na kung sana diri upod trahedya. Amo ito nga tununat patay, 5 na itong kuan. Anak, sana diri mo upod. Wala lakit ito. Hindi, pag-awas ko, pag-uli ko na, nasing nga, ijuan na ito ko ng ospital. Noong una, inakala niyang sa paa lamang ito tinamaan. Subalit pagdating niya sa ospital, nalaman niyang sa ulo pala nagtamo ng sugat ang bata. Tiilaan sumatak, tiilan igo. Ulo nga ang pagkikadto ko ospital. Grabe ka din doon nga, kuan. Purisyo ito nga mga kuan. Mga kay kung patay, hindi na mga abot na ito ospital. Kay ulo, madyan na ito ulo. Anak akong lahat to, himalatak anak. Sumuka, ano na ko dugo. Kay sumuka nga rin dugo, patay ito. Tubig, anak ay. Buhay ada siguro. Aminado ang ama na halos mawalan siya ng pag-asa dahil sa delikadong kalagayan ng kanyang anak. Pero sa kabila ng tindi ng pinsala, nakaligtas ang estudyante at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Salamat, Doro. Linigtas pa. Ginuugod mo rin nakaturog. Habang nagpapatuloy ang pagpapagaling ng bata, umaasa ang kanyang pamilya na tuluyan na itong makababawi mula sa tromang dulot ng insidente. Ngunit kasabay ng kanilang pasasalamat ay ang panawagan para sa hustisya. Taga nito nga, kuwanin justisya, kay dito pag-ausod ng mga kabataan, kay Ginoo, pag-ausod nga nito, ambot la, sigula ko buwaon, mautro ito. Iginiit din niya na dapat may pananagutan ng mga sangkot at mas paigtingin ang seguridad sa mga paaralan upang hindi na muling maulit ang katulad na trahedya. Sa ngayon, nananatiling nakaalalay ang pamilya sa pagpapagaling ng bata at nagpapasalamat dahil nabigyan ito ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad, umaasa ang pamilya na makakamit ang hustisya at magiging daan ang insidenteng ito upang mas mapalakas pa ang seguridad sa mga paaralan. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.